Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots dahil gusto nga nilang makuha ito pong si Von Pesomal. Yes mga brods, so imbis na ito pong si Von ay laging binabangko dito po sa Barangay Nebra San Miguel, why not ito ay pakinabangan ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Yes mga brods, alam naman natin na ito pong Hinebra ay alam natin na subok na ito pong si Von Pesomal sa kanila na talagang binabangko ito ni Coach Tim Cone. Alam naman natin may mga rason kung bakit binabangko siya mga kabrod dahil syempre ito pong si Von alam naman natin may mga rason din na nagkakamali rin ito sa laro at sa mga plays din mga brods. Minsan kasi inconsistent ang mga depensa nito at yun nga yung kanyang field goal percentage mga brods medyo mababa talaga. Ito pong si Von Pesomal tapos inconsistent talaga ang kanyang shooting. So why not ito ang ilipat dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots at alam naman natin na ang Magnolia ay minsanan lang naman itong pinapansin ni Boss Al Francis Chua pagdating sa mga trades. Dahil ang palagi namang nasa trades ito pong mga Barangay Nebra San Miguel at San Miguel Beermen. So kawawa naman din ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots, diba mga brods? So alam naman natin na malakas ito pong si Von Pesomal kapag nagamit mo ito ng maayos. At dito nga, at alam ko nga dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots ay dito siya mas mag-grow mga brods at dito siya mas magagamit. Bro mo may mga court general din dyan katulad ni na Gio Halalon, Mark Barroca. Tapos andyan din ang kanilang shooter na si Paul Lee. At yun nga, mas matutulungan ni Von Pesomal ang Magnolia dahil isa rin siyang sharpshooter na katulad ni Paul Lee mga brods. Kaya nga syempre aabangan natin ito pong si Von Pesomal kung talagang itutuloy ito na i-trade ng Barangay Nebra San Miguel dahil balak na ng Hinebra may kukunin silang mga ibang players via 3-team trade pag itong si Pesomal ay nasa Magnolia na. So usap-usapan ng Northport Batampier ang kasangkot sa trade na yan mga kabrods. Pero ito namang si Von Pesomal, ang shooting naman nito ay hindi pa rin naman nagbabago. Hindi nga lang siya masyadong nagagamit ng maayos dito sa Barangay Nebra San Miguel or hindi lang siya komportableng tumira mga kabrods. Mas iba kasi ang play ng Magnolia kaysa sa Barangay Nebra San Miguel mga brods. Mas komportableng tumitira ang mga shooters sa Magnolia kaysa sa Hinebra kung napapansin nyo. Dahil ang Magnolia ay ang gagaling ng mga guards nito. Lahat ng mga guards nito talagang nagda-drive mga brods, talagang pumapasok sa paint. Kaya nga na-attract yung mga ibang defenders, so nagdo-double team sila sa paint. Kaya nga yung mga shooters na katulad ni Paul Lee at ni na Mark Barroca or kahit sino mga shooters dyan sa Magnolia mga brods, talagang nabibigyan ng magandang espasyo dahil ang gagaling ng mga guards dito. Unlike sa Hinebra, more on passing talaga sila mga brods, hindi sila masyadong nagda-drive. Ang tanging nagda-drive lang din talaga sa kanila ito pong si Scotty Thompson. So kaya nga ito pong si Von Pesomal ay mas bagay ito kung sakali man sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots mga brods. At yun nga, mas malalakas din ang Magnolia mga brods. At syempre kahit naman papano medyo lumakas din ito pong Magnolia, lalong-lalo na naandyan din pala ito pong si The Beast Calvin Abueva. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba dapat mong bitawan ng Barangay Nebra San Miguel ito pong si Von Pesomal para dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots? Komento mo na ang opinion mo dyan mga brods at isa-isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods, usapang Barangay Nebra San Miguel din tayo. Ito pong si Vic Manuel. Yes mga brods, ito pong si Vic Manuel kasi gusto ring i-trade ito via 3-team trade mga brods. Ito pong si Vic ay kasalukuyang nasa SMB. Alam naman natin ang SMB ay ang dami ng ang lalaki niyan mga brods. Ito pong si Vic Manuel kasi medyo limitado lagi ang minuto nito, hindi ito sanay sa ganyan mga brods. Ito pong si Vic talagang babad lagi yan dati nung Alaska Aces days pa nito. Pagdating niya ng SMB, naging role player na lang siya. So mga brods, ayaw yun ni Vic Manuel, gusto nito yung palagi siyang nagagamit. So mas maganda nga kung sa Hinebra ito mapunta dahil itong Hinebra ay mas gagamitin talaga siya. Unlike sa SMB na laki, meron na kasing mga Motaw Tua, Junmar Fajardo ka dyan, tapos kukuha pa ng import ng SMB sa ngayon paparating na Commissioner's Cup 2023. Kaya nga mga brods, mahirapan na ito pong si Vic Manuel magkaroon ng magandang minuto dyan. Dito sa Hinebra, alam ko nga si Brownlee ang kanilang import. Hindi naman ganun kalaki yan si Brownlee. Pero itong si Vic Manuel, kahit undersize siya, talagang nagsisentro itong mga brods. Kaya nga tinawag itong muscle man dahil matigas ito mga brods. So kaya nga, mas bagay ito pong si Vic Manuel sa Barangay Nebra San Miguel kung tutuusin. At yun nga, syempre gagawa ulit sila dito ng 3-team trade mga brods ng SMC Group dahil alam naman natin bawal ang rekta trade ng mga SMC teams na sister teams na katulad nito
from SMB to Barangay Ginebra agad. Bawal yun mga brods. At syempre, alam naman natin yung galawan nito po ni Vic Manuel. Hindi pa rin naman nagbabago. Ang gaganda nga ng footwork nito sa ilalim eh. Dito po sa SMB, kahit minuto lang or mababa lang minuto binibigay nito sa kanyang playing time, efficient pa rin ito pong si Vic Manuel. Ang gaganda pa rin ng mga pinapakita nito mga brods. Ang hindi nga lang napapansin ngayon ng mga fans yung kanyang mga stats na ginagawa dito sa SMB dahil syempre hindi naman siya ganun pa pinapasok na maayos sa kanyang mga minuto mga brods. Pero kung ito ay nasa Ginebra, mas maganda dito mga brods dahil wala silang masyadong post-up player. Kung makikita nyo sa lineup ng Ginebra, ilan lang doon yung mga pumaposte katulad ni na Stan Hardinger, ni na Chapet Aguilar naman mga brods, nag-floater lang din minsan. Tapos yung mga ibang mga big man neto ay hindi na rin nagpo-poste mga brods. So itong si Vic Manuel, mas bagay ito sa Ginebra, lalong-lalo na ma-attack niya yung mga depensa sa paint. So once na ma-attack niya dito yung mga depensa sa paint, may possibility na malibre mga shooters sa labas. Or pwede rin na malibre yung import nila kung sakali man. Kaya nga, ang ganda kung itong si Vic Manuel ay makuha mo sa iyong kupunan at mamamaximize mo ang kanyang talento. Lalong-lalo na mga bros, paparating ng Commissioner's Cup 2023 natin, tapos add mo pa dyan ng Bay Area Dragons. Alam naman natin busy ang mga SMC teams natin, MVP teams at lahat mga sumusuportang Pinoy dahil alam natin napaparating na ang ating August 25 versus Dominican Republic ang ating FIBA World Cup 2023. Kaya nga after nyan mga kabrods, focus na sila sa mga tradings na ganito. So ito pong si Vic Manuel, alam ko bagay na bagay ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Kung hindi man siya maayo o magaganda ng bibigyan ng magandang minuto sa SMB, why not dito siya bigyan ng magandang minuto sa Barangay Ginebra San Miguel. Kung sa ganun, mas ma-maximize pa ang kanyang minuto. Dahil alam naman natin na injured din ito pong si Jeremiah Gray. Pwedeng gamitin yon or pwedeng kunin yon yung spot ni Gray dito kay Vic Manuel. So, ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, sa lahat mo ng mga Barangay Ginebra fans at SMB fans, dapat bang bitawan ng SMB si Vic Manuel at ilagay sa Barangay Ginebra San Miguel? Komento mo lang opinion mo dyan mga bro at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a